So good day everyone. Today we will discuss the two stories which are the legend of Anggo and the origin of the world. But we will discuss first the legend of Anggo. So gisummarize lang ni siya nako kay taas man siya kung suwaton jud. Pero akong basahon din hiya ang whole story jud sa ani nga story. Okay, so Anggo lived many years ago on a lofty peak with his wife and family. One day, he went to the forest with his dogs in quest of game. So, si Anggo di ay kay usa na siya ka hunter. Usa na siya ka hunter nga nagpuyo dugay na sa tuktok sa bundok kauban ang iyahang family. So one day anha, si Anggo niadto siya sa forest para mang-hunt. And then fortune granted him a fine big boar, but he broke his spear in dealing the mortal blows. So pag adto niya, nasultihan jud siya nga nakapatay siya og big boar. So nakahunt siya og big boar dito Pero while dealing the big boar, naguba pud ang iyang sibat. So unsa man ang sibat? Munay gamiton niya para panghunt og mga wild animal. Upon arriving at his sweet potato patch, he was exhausted and set himself to straightening out his spear. The cracking of the nearby frogs attracted his attention, and imitating their shrill gamut, he boldly told them that it would be better to ease their cries and help him mend his spear. Sumoto nga, naglakaw man siya no, padung siya sa iyahang taniman ng kamote. Dito siya sa iyang potato patch, sweet potato patch. And then, pag ato niya dito, okay, naka-feel man siya og kakapoy. So, ikapoy siya maayo nga. Pagpanghan nga, ikapoy siya maayo. So, nagpahuway siya dito, And then, pagpahuway pa niya dito, okay, iya pong ayo ang iyahang sibat, itong panghunt, gamitin niya panghunt ba, iyahang ayo pa dito, So, while nag-ayo siya dito, is nakadung siya og mga tiyog sa mga baki, nakadung siya tiyog sa frogs. And then kay naglawad man siya maayo. So iyahang sundog-sundog niya ang tingog sa mga sundog niya ang tingog sa mga baki. And then iyahang giingnan nga mas maayo pa nga mohilo mo din sa inyong paghilakila ug inyo na lang kung tabangan diri sa pag-ayo sa ako ang pag-ayo sa ako ang sibat. And then he continues his course up to the rocky torrent, but notice that a multitude of little stones join in pursuit. So moto nga nagpadayon siya kay padung po siya dito sa ang kabatuhan dito nga mura siya sapa ang kabatuhan. And then naka-notice siya nga na mga gagmay-gagmay nga mga bato nga nagsunod niya. And then he then sized his dogs and in fear began to run. But the stones kept on in hot pursuit, bigger and bigger once joining the party. Puto nga pagkabantay niya, hindi dali og kuha ang iyang mga iro. Nanagan sila kay, nahadlok naman siya sa iyang kahadlok, nanagan sila. And then, pagtanaw niya kay ang mga bato, nagpadayon man ang sunod nila, ibis kay mga gagmay ito nga mga bato, naganang-anang hinunog mga dagko na nisunod niya. And then, upon arriving at his sweet potato patch, he was exhausted and had to slacken his pace, whereupon the stones overtook him and one became attached to his finger. He could not go on. So mo nga pagkabalik niya sa iyang taniman ng kamote, so hikapoy naman siya maayo no. So mo nga kanaang nihinay na ang iyang pagdagan. Yung mo kay naabdan siya sa katong bato nga nagsunod niya. And then ang katong bato nga nakaapas niya is ni-attach sa iyang finger. Mo hinungdan nga dili na siya makalihok, murag ka na ang di na siya makalihok ba kay na-attach naman tong kining bato sa iyang finger. And then he called upon his wife. She with the young ones sought the magic line and seated around her husband. Buto nga kay di naman siya makalihok no. So iyang gitawag ang iyang wife. Nandiyo mo to nga ang iyang wife o kana ang iyang mga anak kay nagkuha sila og magic line ni ilang butang palibot ni Anggo. But all to no avail, his feet began to turn to stone. Moto nga ang ilang slime nga gibutang sa palibot ni Anggo kay
wala na yung nahimo. Kaya naman, ang feet ni Anggo is begun to turn to stone. So mga nga wala na yung nahimo ang slime nga ilahang gibutang kay ang feet ni Anggo nagsimula na nga mahimong bato. And then the following morning, they were of stone up to their knees, and during the following 3 days, the petrifying process continued from the knees to the hips, to the breast, and then to the head. Sumoto nga, ang story ani niya is ang wife ug mga anak ni Anggo kay nadamay og kahimong bato. And then pagkaugma ato kay nagpadayon sila og kahimong bato from ilahang knees nahimo nga bato, and then pag after 3 days nag-continue og kahimong bato from knees to hips, and then nisaka sa breast, and then nisaka na jud siya sa ulo. And then thus it is that to this day there may be seen on Ginaok Peak the petrified form of Anggo and his family. So karon nga panahon is makita gihapon kuno nato si Anggo og ang iyahang family dito sa bundok sa Ginaoy. Sumoto siya ang story sa The Legend of Anggo. So now let's proceed the story of origin of the world. Same as The Legend of Anggo, gisummarize na pud nako ni siya. Okay, so in the beginning, Diwata made the sea and the land and planted trees of many kinds. So sa una pa jud kuno nga panahon si Diwata siya di ay ang nagmugna sa dagat, sa land, ug siya pud ang nagtanom sa lain-lain nga klase sa kahoy. Then he took 2 lumps of earth and shaped them like human figures. Then he spit on them and then became a man and woman. So moto nga nagkuha siya og duha ka tipak sa yuta, and then iha kining gi-form like human, and then murag kung sa Bisaya mabita na siya sa anong panay kay murag nga nang gitayhukpan, and then nahimo nga tao jud nahimo bitaw nga naay kinabuhi nga na, and then nahimo nga man and woman. And then the old man was called Tuglay and the old woman was called Tuglibong. So ang laki ginganlan ni Diwata og Tuglay, and then ang bae mo ay ginganlan niya og Tuglibong. So the two were married and lived together. Puto nga si Tuglay o si Tuglibong kay nagpakasal sila og nagsama sila together. And then Tuglay made a great house and planted seeds of different kinds that Diwata gave him. Moto nga si Tuglay is naghimo siya og nindot nga balay, and then nagplant siya og lain-lain nga klase sa seeds nga gihatag ni Diwata adto niya. Then Diwata made the sun, the moon, the stars, and the rivers. So si Diwata siya pud ay ang nagmugna sa sun, sa moon, and even the rivers. First, he made a great eel, Kasili, a fish that is like a snake in the river, and won it all around the world. So first naghimo sa si Diwata og dako bitaw nga eel, usa siya ka isda sa river nga mura og kana ang porma bitaw og has nga won it all around the world. So Diwata then made the great crab Kayumang and put it near the great eel and let it go wherever it likes. So moto nga ang si Diwata nagmugna pud siya og dako kayo nga alimango or crab nga iyang gitawag og Kayumang, and then iyang gibutang adto duol ni eel, duol sa eel. And then iyang gipasagdan kung asa gipasagdan na niya ang crab nga mulakaw kung asa niya gusto. Now, when the great crab bites the great eel, the eel wriggles and then produces an earthquake. So moto nga mo day kuno nga kana ang mag-earthquake, mo day kuno nga maglinog is tungod di ay nga si eel, ang eel kay paako ni Kayumang, paako siya sa crab.
Nga inigpaak sa crab adto ni El kay kanang mo siya masakit na siya magkisi-kisi siya mo na siya nga mao'y hinungdan nga makamugna og earthquake. When the rain falls, it is Diwata throwing out the water from sky. When Diwata speaks, the showers fall. So mo nga mo di kuno nga whenever kuno nga ang uwan is mukusog bitaw ka nang mubuhos og mayong uwan is tungod di kuno na nga sa Diwata is magbuhos siya og tubig from the sky. Nga if kana ang mangluwa pud siya mo di kuno na nga kana ang naapoy gagmay kana bitong tawagan na kining word atong gitawag nga tiligsi kanang hinay ra siya nga uwan tungod di kuno na nga sa Diwata is kanang word na nang luwa bitaw nga na. And then the sun makes yellow clouds and the yellow clouds make the colors of rainbow. So mo tong ang sun maghimo siya og yellow nga clouds and then gikan sa yellow nga clouds adto mo lutaw or adto magpakita ang colors sa rainbow. But the white clouds are smoke from the fire of the gods. And then kana na ato makita nga clouds nga mga puti bitaw nga na kay gikan de kuno na sa smoke sa mga gods mo na siya. So adto nagtapos ang story sa the origin of the world. So ang moral lesson di ay nato nga makuha diri sa story sa The Legend of Ango is dapat di ay kahibawta mo respect sa kalikasan, kahibawta mo pakumbaba nga na kay ang tao di ay nga dili mo respect sa kalikasan sa mga naa sa kalikasan even dili ka pareha nato nga tao nga na kay magdudul mo day ka na ang mo lead into kuan mapahamak na hinunong sa katao kung dili siya kahibaw mo pakumbaba or dili siya kahibaw mo respeto nga na. So ari po sa the origin of the world is ang mga bagubo is nito sila nga ang mga natural phenomena like rain, earthquake or unsa pa na dinhaa, rainbow is gikan na siya sa tuod na siya sa mga gods and napoy nito sila nga na siya tawag na kanang mga mahiwaga bitaw nga mga hinungdan nga na moong naay mga nga mga butang. So that would be all.